Well, naman verse says, Amen. Dito po tayo sa ating Bible sa Proverbs. Proverbs chapter 7. 1 to 5. Chapter 7, 1 to 5. Magandang umaga po sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Ganun din po lahat nandito ngayon. Maraming salamat po. I believe that God will give us more life and at the same time ating pong health. At panalangin natin hindi lang po dito sa bayan ng San Matthew kundi sa ibang bansa. Dito po sa Proverbs chapter 7 verse 1 to 5. At palitan po ang pagbabasa. Dito sa chapter 5 at chapter 7 ng Proverbs, verse 1, ako magbabasa ko. My son, keep my words and lay out my commandments with thee. 2. Keep my commandments and live in my laws as a lamp of thy eyes. Bind them upon thy fingers, write them upon the table of thine heart. 4. Say unto wisdom, thou art my sister, and all understanding thy ways. That they may keep thee from the strange woman, from the stranger which flattereth with her words. 6. I for unto me of my house I look to my witness. Sabay tayo ng 7 go. And beheld the composition one I discern among the youths. A young man void of understanding. Tayo ay manalangin ng ilang Diyos na maunawain sa lahat ng panahon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na aming nabasa. Dalayan ko po, Diyos, na magbigay ng hamon sa bawat isa na ikaw makita sa mensahe, Ama. Salamat po sa Sunday School at lahat na nakikinig ng mensahe. Dalayan ko po, Diyos, na bigyan mo kami ng blessing sa bawat isa sa magitan ng mensahe. I pray, nalayan ka po siya mong kaawa po kumilos sa gitnaan po namin. Help thy servant, ako'y walang kakayan magsalita, Panginoon, di sa magitan biyaya. Salamat sa lahat. In Jesus Christ I pray. Amen. Lahat po magsiyo po. Lahat po magsiyo po. At ang title ng mensahe, A True Son Will Lay Up Instruction. Pinamagatan, A True Son. Bakit binanggit po na True Son? Yung pong totoo na anak ng Diyos. Hello, makinig po. Makinig. Dito ang tingin. A True Son. Yung pong mga totoong anak ng Diyos, kasi marami nagkiklaim na anak-anakan. Tayo po ay mga anak ng Diyos, ay magkaroon tayo ng tinutukoy na lay up instruction. Ang ibig sabihin ng lay up in the spiritual sense is simply obey or obedience. Ang ibig sabihin ng lay up. Yun ang kahulugan ko yun. It is obedience will signify the active response to something once or to something once who hear the message. Hello? Yung active tinutukoy po, yung nakikinig. Kasi marami pong mananampalataya na punta po sa church, hindi nakikinig. Kaya sinabi ko dito sa Wangkay, dito po sa Hong Kong, kung bakit tumatagal po ang mensahe just because mayroong hindi nakikinig. Amen. Kaya, ang sabi po ng Biblia, obedience will signify the activeness to hear the message. Kung hindi ka nakikinig, paano ka magkaroon ng active hearers? Alam mo, ang sakit natin na Kristiyano, pag tayo umupo sa upuan, lagi tayo nakatingin sa kaliwa. Ibig sabihin sa kaliwa, yung nakikita ng mata. Imbes na nakapokus dito ang tingin, at namnamin po yung salita ng Diyos at pumasok sa puso sa magitan ng pagkinig. Salamat na sa Diyos dahil tayo ay may walang diferensya ang tayo. Hindi ka tulad ko may diferensya. Si Brother Edmond, kompleto ako niya. Iba. Pare. Kaalir to. Pastor. Di ba nakikinig? Pastor! Di ba yung diferensya? Di ba gano'n?
sabi ng Bible? Kayo po mga Hudyo, may tainga pero hindi nakikinig. Mas maganda yung may diferensya ng tainga pero nakikinig. Di ba? Sana hindi tayo mga Hudyo. Maraming nakikinig ng kanilang tainga bukas pero lumalabas dito. Ang mensahe ng Biblia, remember, isa lang sinasabi ng Biblia yan. Kung mahal niyo yung Diyos, mahal niyo rin ang kanyang salita. Hindi pwedeng mamahalin mo ang Diyos o mahal mo ang Diyos, hindi mo mahal ang kanyang salita. Pero pag ganyan, mahal mo ang dalaga, pero ang kanyang mga sulat, hindi mo mahal. Ay, nanggaling din sa kanya yun eh. Di mas higit ang Diyos, pakinggan natin ang kanyang salita dahil buhay. Kaya nga, makinig tayo spiritual instruction sa atin, we should abide and obey. That is simply obedience. Kaya, yung binanggit ko ng apple of thine eye means, katulad po yung apple of an eye. Yung mga apostoles, makinig po ladies and gentlemen. Yung mga apple of an eye, yung estudyante, katulad po ng disciples, hindi po sila naging tagapagturo hanggat hindi po sila uupo at makikinig. Hindi ka pwedeng magturo na hindi ka pa makinig. Meron ba gano'n? Maliban kay Jesus Christ. Exception dyan ay si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, sa physical walang nagturo kay Jesus Christ sa physical. Pero dahil siya po ay spiritual, in nature, physically nakikita natin, pero walang nagturo sa kanya physically. Spiritual po, ay kinikilala niya ang Ama, sumusunod sa Ama, sa gusto ng Ama. Dahil sa kanyang laman, o physical. Okay, ganyan. So, the apple of an eye, ito po ay tinutukoy na nahin sa Deuteronomy 36 verse 10. It will cherish or it will give the importance of the Word of God dahil ang sentro ang kanyang isip at ang kanyang mata, pinakasentro ay ang salita ng Diyos. Kasi po wala po tayo kung wala ang salita ng Diyos. Bakit? Hindi po nagawa ang sanlibutan kung hindi sa magitan ng salita ng Diyos. Hindi rin po nagkaroon ng mayroon kung hindi sa magitan ng salita ng Diyos. Basahin mo Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. At the time when God says, there is earth, magkaroon ng earth. Magkaroon ng lupa, magkaroon ng lupa. Magkaroon ng langit. Sa magitan ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos na nagmula sa kanyang bibig ay dapat nating bigyang halaga na isulat sa ating puso na tatandaan habang tayo buhay. Hindi mo pwedeng itabi mo na lang yan pag kailangan sa kakit. Hilahin, hindi gano'n. Ang salita ng Diyos, bigyan natin ng importansya, itali mo sa ating puso, isulat natin sa pinakagitna ng puso, at tatandaan natin yun, at huwag natin babayaan. Maraming mga anak ng Diyos ay pabaya. Salita ng Diyos. Kaya nga, the Father's commandment, how He speak to us unto the Son, that we should keep His word as being a treasure. Maraming mahalaga yun sa lupa, katulad ng ginto, diamond. Mahalaga yan. Walang sinabi ng Bible hindi mahalaga yan. Mahalaga ang mga bagay mayroon po sa lupa. Pero pag ihambing mo sa salita ng Diyos, hindi niya kayang tapatan o pantayan ano yung mayroon sa Bible. Bakit? The precious word is more than gold and silver. Sabi ni David sa Salmistang David, is more than gold and silver. Kung gaano katindi ang pagkahalaga ng mayroon sa lupa sa magin ng paningin ng laman, ay mayroon pang mas higit dyan. Ito ang kanyang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos nasa banal na kasulatan. It will reveal the same pagdating sa judgment day. Minahal mo ang ginto kaysa sa aking salita. Kaya nga, mula ngayon, napakinggan natin ang mensahe. We should praise His word. We should obey His word. No matter what, because we are all created beings in the sight of the Lord, subject to obey. Thank you.
Son will lay up instruction. Unang punto sa chapter 7, 1 down to 3. The provision of obedience. Provision. Letter A sa verse 1. The admonishment of the word. Yung admonishment to give friendly or earnest advice. Okay? Admonishment. To express warning. The provision of obedience ay sinabi po ng Proverbs na yung pong warning sa bawat mananampalataya na bigyan po ng pansin. Bakit? To express warning of the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos is a kind of warning. Tingnan niyo pong mabuti. Yung pong obedience, katulad yan, example ang obedience. Huwag yung kakalimutan na ibigay po yung tithes and offering. Ang sa mananampalataya is to obey or not to obey. Okay? Sinabi ng Bible, sa lahat na maging obedience, I will bless thee. Maliwanag po yun. Sa lahat na masunurin yung sinasabi ng banal na kasulatan, ay pagpapalain ng Diyos. Tanong, yung pinangako ba ng Diyos na pagpapala ay nagkulang ng Diyos sa pagbibigay sa lahat ng mga faithful in obedience? Sabi ng Bible, lang pinagpapala ng Diyos. Amen. Kung ang salita ng Diyos ay tama, tayo po ang mali. Pag tayo ang tama, mali ang Diyos. Okay? Maliwanag po. Kaya yung haka-haka na pag ako'y magbigay, maging pobre ako. Mali ka. Nagbigay ang Diyos, siya ay naging mahirap despite na siya ay mayaman para tayo lamang ay yumaman. Kaya naghirap sa bundok ng Kalbaryo para bayaran yung nagawa nating kasalanan. Magkaroon ka pa ng eternal life, magkaroon ka pa ng mansion, magkaroon ka pa ng rewards. Iyon ang pinangako ng Diyos sa lahat na kanyang tinubos. Ngayon, pag ikaw naman may problema, hindi ka na magiging obedience, kundi disobedient. Kung ganyan po ang ating ugali, hindi natin makakamtan, we don't have the right to claim the promise of God. Hindi natin i-claim ang kanyang pangako. Panginoon, nangako ka sa akin na ako yung pagpalain. Pwede mo sabihin mo yan kung ikaw ay disobedient child? Sige nga. Anak, huwag kang mag-asawa. Nag-asawa. Meron ba siyang claim sa iyo na, tatay, yung pangako mo sa akin naman na? Sige nga. Disobedient siya yun, natatakot yun, mahihiyain nyo. Kasi dahil po sa disobedient, ay siya po ay magiging mahihiyain, lumayo sa Ama, lumayo sa Diyos. Kaya I challenge you members, sa lahat ng mga tumanggap kay Kristo, na tayo po ay dapat mahalin iyong salitang obedience dahil sa kusing na ating ibinibigay, sa pagsuko ng ating buhay na siyang top priority sa harapan ng Diyos, ay hindi na po inalintana na hindi pinagpapala, kundi protection, safety, a long life, and peace. Nasaan? Proverbs chapter 3. My son, keep my commandment. Bind them in thy heart. Long life and peace shall be added unto thee. Remember that. Sabi mo ng Bible sa Proverbs chapter 3. Ano ba nakalagay sa chapter 3? Basahin natin. Ano sabihin niya, wala. Nandito po. Sa Proverbs chapter 3. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Let thine heart, alam tayo, keep my commandments. Yung ating puso, dito dapat itago ang salita ng Diyos. Don't forget, huwag kakalimutan ang pinag-uutos ng Diyos. For length of days and long life in peace shall be added to thee. Let not mercy and truth forsake thee. Sa verse 3. Bind them about thy neck. Itali mo daw sa ating leg. Isulat mo sa table of thy heart. Write them upon the table of thy heart. Ganun po dapat katindi ang salita ng Diyos. Pag tayo po'y makinig ng mensahe, hindi lang po pumasok dito, lumabas doon. Usapan natin cellphone, tanggalin. Ayan nga, tanggalin ang cellphone. Ay, usapan natin, walang cellphone pagdating sa service.
Gamitin nyo mamaya. Ha? Psalm 119 verse 11. Psalm 119 verse 11. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. Sa Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly and all wisdom. Kaya yung salita ng Diyos dapat manatili sa ating puso na may pagkayaman, paghahalaga sa bawat mananampalataya upang sa ganon, sa pagkakasala na tukso na dumating sa atin, matuto tayong lumaban sa lahat. Bakit? Ayaw ng Diyos yung ating ginagawang kasalanan. Na iyon po ang dapat natin itakwil. Ang problema sa mananampalataya, mas minahal natin, mas matimbang yung magkasala kaysa yung mahalin ng salita ng Diyos. A temporal happiness in enjoyment of His word ay mayroon pong wakas. Samantalang ibibigay ng Diyos na maging obedient ka, mayroon ka pang blessing mula sa Diyos physically. At spiritual joy, spiritual joy, ibig sabihin, magkaroon ka pa ng reward sa langit, eternal rewards. Yung eternal rewards, hindi na bayaran ng pera yan. It is by heart working, to love His word, to obey by action, by sharing His word in order for the people, for them to hear the message of repentance. It is all by the truth. The truth is in us because we accept Christ being our soul Savior, Lord. Tanong yung sarili nyo, young people ka, tayo po yung mga matanda na. Kailan naman natin ibinahagi na salita ng Diyos sa kapitbahay, sa ating kaibigan, sa opisina? Ano po yung salita? Ano po yung ating kinakahong? Bino yung ating pong togetherness of our relatives? Did you ever share the Word of God? Tanong yung sarili niya, magtatapos na tayo 2018. Ano naman ang nagawa ko sa iyo, Panginoon? First fruits offering natin, nakahang po tayo. 17 person lang nagbigay ng yung kanila pong mga promise. Ang kanila pong mga first fruits offering na ipinag-pray sa altar. Yung mga hindi pa nagbigay ng first fruits offering commitment. Alam mo kung sino yun? Alam niyo mga kapatid, pag ikaw magbigay, wala pa akong nakita sa Bible na naging pobre, naging mayaman yun. Si Abraham, wala namang trabaho si Abraham. But Abraham is a faithful servant. Mayaman sa ginto, mayaman sa katulong, mayaman sa mga animal. Marami sa atin ang faithful sa giving. Kung ang sweldo mo 10,000, magkano po yung 10% doon? O 1,000. 10,000 ang sweldo mo, 1,000 is for the Lord. Tithes lang yun. Pero may nagbibigay, 400 lang. Okay? Unfaithful po yun. Compute mo lahat. Dito magkaroon kayo ng hudigo. Compute mo lahat yung ibinigay mo. Yung 10,000 ang sweldo mo, nagbigay ka ng 400. Yung hindi mo binigay, compute mo rin. Yung lucky list mo hindi binigay within 1 year. Pastor, umabot ng 30,000 na hindi mo binigay. Hintayin mo mapunta sa hospital yun. Kung hindi mapunta sa hospital, mapunta sa... Marami po, nangako rin ng Diyos I will chastise thee. Bautin kanto na nga. Maliwanag ko yan. Bautin kanto. Jay Quartam sa bali ito papananahan ng church. Totoo yung Pastor, huwag yung subukan ng Diyos. Kasi nangako ang Diyos, dito sa Bible. I will chastise those disobedient children of God. Nangyari po sa Israel yan. Hindi lang po yun, hindi lang sakit pumunta sa atin. Hindi maganda ang buhay sa pamilya. Hindi maganda sa fellowship. May kunting problema, hindi maganda. Bakit? Walang Kristo sa buhay natin. Walang Kristo sa tahanan. Walang Kristo sa pamilya. Mahalaga, kahit mahirap man ang ating buhay, kung mayroong Kristo sa tahanan, masayang pamilya. Ano bang hihintay natin na masayang pamilya? Yung may pera? Kung may pera, may masaya. Kung walang pera, malungkot. Ang sabi po ng Bible, may pera o wala, kung kasama mo ay yung nandun, masaya pa. Bakit? Nangako naman Diyos, hindi ka gugutumin masipag ka lang. Kung pinagkatiwala sa'yo, 300 a day, kontento ka sa sweldo na yun, magpasalamat ka nga. Dahil tayo po ay manusok. Kahit ang sweldo mo isang araw ay 1,000, unfaithful ka, sandali lang disgrasya. Sandali lang kamatay. Marami pong mga nangyari sa parting Maynila, unfaithful.
Saka naging faithful nung nawala na yung kanyang anak. Saka naging faithful nung na hospital, gumastos na 100,000. Saka naging faithful kung bumagsak ang negosyo. Huwag natin hintayin yung ganyan. Habang tayo po'y nakikinig ng mensahe, wala, subukan natin ang Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, huwag yun. Bakit hindi nyo subukan yung pangako ng Diyos? Maniwala sa pangako ng Diyos. Let our heart be work in action. Kung ano yung mayroon sa puso natin na itinagong salita ng Diyos, aksyonan natin yan, mga kapatid, not only by mind. Hello? Amen. The provision of obedience. The admission of the Word of God, the apple of thine eye. Yung pong apple na tinutukoy ko, dapat magkaroon tayo ng pagmamahal sa salita ng Diyos. Ang sentro ay yung mensahe ng Biblia. Yung protection, katulad dyan. Ang mata, madaling malagyan ng puling. Yung puwing. Puling po. Puwing. Okay? Madali po yan. Sensitive po yan. Tingnan nyo kung mabuti. Pag tayo po yung kunting nagkamali, mayroon tayong puwing o mayroon tayong kasalanan. Pero ang Diyos nagbigay naman ng solusyon. Hindi tayo iniwanan ng Diyos sa ere. Ang Diyos gumawa rin ng paraan para tayo ma-justify. Anong sabon? Kung tayo nagkasala kundi o mayroon tayong kasalanan malaki. Anong solusyon? Confess your sin. Saan? Sa pare? Hindi. Unto the Lord. Sa pastor? Hindi. Unto the Lord. Direct confess unto the Lord. Kasi si Kristo na, wala na po yung katulad yung nakaraan Old Testament na ikumpisa sa pare. O sa obispo. Para ipag-pray ka kay Ave Maria. Wala na po yun. Diretso po sa Panginoon. Confess unto the Lord. Pero pag ikinonfess mo sa Diyos, matuto kang lumaban pag pumasok ulit ang tukso sa atin. Hello? Amen. The application of the word. Exodus 13, 9 down to 16. The application of the word. Yung application ng word, not only outward. Pag nandito ka sa church, nakapalta. Pag nasa bahay, pantalon. Outward or inward, dapat po tayo ay discern go together. Katulad yan, mag-examine ka, matalino ka sa secular, matalino ang ating sharp mind. We have a sharp mind. Sharp mind. Madaling pumick up sa klase. Hindi magtugma yung ugali mo, you miss the biggest one. Dapat, kung alam mo ang Bible, magtugma sa ugali. Kung kundi ang alam mo sa Bible, dapat magtugma sa ugali. Hello? Hello, young people? Amen. Itong mga young people, hindi Ang anak ng Diyos magtugma sa buong naman. Ano na, Alex? Anak ng Diyos, siyempre. Diba, kapatid? Mahal mo ang Diyos, ayusin mo ang buong naman. Ganyan, amen. Pag lumakad yung magandang postura naman. Outward yun. O sa pagdating sa inward, pag ginandyan ka, huwag kang magalit ka agad. Ibig sabihin, karakter. Pag yung lalaki, niligawan yung dalaga, hello, ang ganda mo na yan. Pastos ka. Ay, hindi ka. Pag ginagalang ka bilang mas maganda, thank you, gano'n mo yun. Yung ugali ba, obserbahan natin. Pangit ka. Pangit mo. Hindi gano'n. Ang Kristiyano, ugali, pag pinagsabihan ng masama, rumisponde mabuti. Ganyan na. Sige. Ang problema sa atin, naliktura ng salita ng Diyos, nagtatampo na, hindi na pumapansin. Lumalayo na, pag dinadala ng pastor, wala na. Hindi na pa umaaten. Yes. Application of the word should be on action. Application. Pumasok sa atin, i-apply naman natin. Sana ito matindas natin, magkaroon din tayo sa sunod na Sunday. Wala, dapat mayroon tayo lahat ng ganito matindas ulit. Baka may wala si Alex. Sana punta si Alex. Ganyan. Ay, hindi mo pwede. Dapat sa linggo, every Sunday na. Dito po tayo. Mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo rin ang kanyang salita. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo rin ang kapwa. Hindi mo pwede gurahin di kapwa. Hindi mo pwede yan, mga kapatid. Pangalawang punto. The pleasure of obedience. We have not learned the true nature of obedience.
unless we associate with the divine purpose. The blessing of our lives, obedience leads to blessing. Yun yung mga kapatid, the pleasure of obedience. We have not learned the true meaning of obedience. Bakit po? Meron yung sumusunod dahil sinisirduan. May sumusunod dahil siya ako ang boss. May sumusunod dahil po sa kanya ako ang lahat. Sa Diyos. Paano kung hindi ka sweldoan ng Panginoon? Hindi ka masunurin na. Ito. Sa Diyos. Masweldoan ka ng Diyos o hindi. Protektahan ka o hindi. There is no reason for you to reason out na, Panginoon, masunurin lang ako sa iyo kung may condition. We have no right to question the Maker. We have no right to question the Creator. Siya lamang po ang bigay sa atin ng hininga. He has the right to take it away. Diba? Mayroong karapatan ba tayo? Wala. Siya rin po ang may karapatan na nagligtas sa atin sa apoy ng impyerno. At tayo po ay tinubos. It is a privilege for us na tayo may iligtas dahil sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos yun. Na tayo po ay magiging obedient. Katulad dyan, nung panahon po ng ating undas. Ang sabi ng Diyos, ang sabi, much pleasure for us to obey the tradition of men rather than the word of God. Bakit ganun? Bakit? Mas mahalaga ang tradisyon kaysa yung salita ng Diyos. Kailan ba nagmula ang tradisyon? Ang tradisyon po ay nagmula sa tao. Pero ang salita ng Diyos, wala pang sanlibutan. Ang salita ng Diyos nasa langit na. Hindi pa bumaba sa lupa. Sige nga, pagdating po sa existence, kung gaano katagal ang tradisyon, gaano rin po katagal ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay eternal. Ang tradisyon, temporal. Ang gumawa ng tradisyon, patay na. Ang salita ng Diyos ay buhay pa. Sino ngayon ang susundan natin, mga kapatid? Yung pong tradisyon ng tao, hindi natin naintindihan yung obedience unto the Lord. Pag nag-obey ka sa Panginoon, hindi ka pababayaan. Pag nag-obey ka ng Diyos, itakwil mo yung tradisyon ng tao. Di ba gano'n? Nawa, yung patay, maraming mga patay, sa sementeryo, may nag-alay na, lak, di ba gano'n? Sino hindi nagbigay ng bulaklak dito? Hindi ka nagbigay? Hindi ka napunta? Okay, hindi ka napunta pala paano ako magbigay ng bulaklak? Yung nagpunta sa sementeryo, nagbigay ng bulaklak. Kung hindi bulaklak, kandila. Bakit pumunta doon? For the respect yung patay. Pero sa totoo lang, para makita ng mga tao, na mahal ko yung patay. Di ba ganon? Yun ang purpose yan para sabihin ng mga tao, mahal ni friend ko yung patay. Siyempre, bigyan ng bulaklak, bigyan ng kandila. Tatang, buwan ka sa dyan. Ay, doon na ka tatang sa dimundayan mo, dyan, wala tayo sa Saudi kay. Di ba ganon? Di ba? Dapat natin na, subukan natin lahat yun. Ano pa? Yung lasinggiro ka, tatang. Itong alak na ibibigay ko sa iyo, tumigil ka man kahit kunti. After 2 days, balikan niya, wala na, ininom pala ni tatang yung alak. Paano kung bigla alak niya? Sa ating mga kagawa natin, ayun pong tradisyon ng tao. Di ba ganon? Mahal natin, pero nung buhay ng tatay, hindi pa nagparty ni manok, nagbigay ng pambili ng kape, wala. Nung patay na, saka nagbigay ng hindi ganun pagmamahal. Ang pagmamahal ay nagmula sa puso. Nung buhay pa! Ganyan yan ang pagmamahal, yung totoong pagmamahal. Hindi yung hindi napunta sa sementeryo, hindi ibig sabihin na hindi niya mahal. Nung buhay pa yung patay, ipinakita niya lahat ng pagmamahal. Nung namatay na, kahit hindi pumunta sa sementeryo, ay talagang nakita ang Diyos kung sinong totoo nagmamahal. Amen. Tingnan nga, meron nagpadala ng pera sa Pilipinas, kinusit na po yung kanyang tithe and offering. Hindi yan ang totoong pagmamahal. Kung mahal mo yung magulang mo, una sa lahat, mahalin mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, siyang mag-alaga yung magulang mo nasa ibang bansa. Tatay, pagpadalan kita ng pera,
Nanay, padalang kita ng pera, pero aating kayo sa baptist dyan. Pag hindi kayo umatin, tawagin kayo yung pastor. Kung umatin kayo, hindi. Kung hindi kayo umatin, wala pong support. Mula dito sa Hong Kong o sa Singapore. Ganun sana. Eh, hindi. Nagbigay ka ng pera doon. Bigyan niya ng tatay. O saan dinadala yung pera mo? Kaya mas maganda, tiyakin nyo naman ang pera. Pumunta doon, kausapin nyo yung pastor doon na baptist. Tingnan nyo mo yung magulang ko, ganyan atin sila. Ano? Encouragement for them o enforce for them to go to the church. Kasi po ang solusyon sa lahat ng ating problema, magkaroon ng problema man, di ba kasama natin ang Diyos kaysa yung magkaroon ng problema, wala kang kasama kundi si Satan. Di mo gusto yung may kasama? Ang Panginoon o si Satan? Kaya Joshua, si Joshua gusto niya mong pagkain. Wala. Ang pagkain. Mas maganda kasama ang Panginoon. Marami sa atin kasi, dahil sa pagkain, nawawala yung attitude. Alam niyo, simple lang yun eh. Pag nagugutom ka, yung niyalay sa idol, kinain mo na agad dahil gutom ka. Mag-ingat ka naman, kahit gutom ka, mag-ingat ka. Ito, Ave Maria, kayo po mga ributo, ito yung pagkain ng kakanin, inihanda ko para sa inyo, ay ito po'y kainin niya. After 1 hour, dumating si Grace. Hey Grace, halika. Ano yan? Kangkanin para sa'yo. Dahil gutom ka naman. Salamat, biyaya. Bakit kumain si Grace? Hindi natin alam saan galing yung ano eh. Kasi yun ang ginagawa niya ng tradition natin. Mag-ingat naman tayo pagdating sa pagkain. Dahil pagkain, wala tayong precaution dahil sa gutom natin. Ay, mag-ingat-ingat pa rin tayo. Ganun po yun. Example po yung attitude. Hindi naman tayo mabago yung attitude natin. Ang ating character. Marunong tayo maglindi sa mga bagay. Binibigay sa atin. Niyatang sa idol. Para sa idol yun. Sabi po ng Bible, huwag yung bigyan ng pansin. Yung nialay sa idol. Huwag yung bigyan ng halaga. Kahit kaibigan mo yan, kahit kapatid mo yan. Wala tayong magagawa. It is better to obey the word of God rather than to obey the voice of man. Kaya, the blessing of healthiness sa verse 2. 1 Thessalonians, example was 1 Thessalonica 5:23. The spirit, soul, and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 1 Thessalonica 5:23. Tatandaan po natin, yung ating pong body, kailangan pong manatiling healthy. Saan healthy? Sa relasyon mo sa Diyos, ay may healthy relasyon. Yung pong spirit, ganun din po yan. Ganun din po ang ating soul. Yung soul natin na tinubos ni Kristo, palaging healthy yan. Pero paano tatagal yung soul sa atin kung ang katawan pinabayaan natin? Dahil ang katawan marupok, ang ating katawan madaling makamtan ng sakit. Kung hindi naman natin alagaan. Hello? The blessing of healthiness, Psalm 119 verse 16. I made haste and delayed not to keep my commandments. To keep thy commandments, I should say. Obedience is not just in word, love for God, but also outward the body. We should include to love the Lord. Mahal mo ang asawa mo, mahal mo ang kaibigan, mahal mo ang nanay, mahal mo ang lolo, tatay. Ang pagmamahal natin sa kanila, wala pong tutumba kung ang pagmamahal sa Diyos natin ikumpara. Bakit? Ang Diyos kaya niya pong patayin ang mahal natin sa buhay sa lupa. Pwede nang gawin. Mahal mo ang nanay mo, mas higit ang Diyos. Ang nanay hindi niya kayang tapusin ng Diyos. Ang pagmamahal ng nanay may hangganan. Ang pagmamahal ng Diyos walang hanggan. Kaya mas higit sa atin, mamahalin natin ang above ng Panginoon. Pangalawa lang ang mahal natin sa lupa. Love the Lord thy God with all thy soul. Sa lupa. Love your mother with all thy soul. Wala. Love your mother. Pagmamahal lang sa magulang, sa asawa, wala pong include yung soul. Amen? I challenge you in verse. The blessing of happiness if we keep His commandments. The blessing. Maraming may problema mga kapatid. Mga kapatiran may problema. Kahit may pera, may problema pa rin. Bakit? Away dito, away doon. Pero may pera. Bakit gano'n?
Nag-aaway sila dahil sa pera. Hindi kasi pera ang nagbibigay ng happiness ng tao. Ang pera may hangganan. Pero ang salita ng Diyos, kaya niya pong tumbasan yung pagmamahal sa pera. Dahil ang pera, ang pagmamahal natin sa pera, ay dapat mas higit ang salita ng Diyos. Kasi ang ibibigay ng salita ng Diyos, mas higit pa sa pera. Are you with me? Revive should be happiness sa Lucas 11:28. Blessed are they that hear the word of God and keep it. Lucas 11:28. Blessed are they. Ano maliwanag yan? That hear the word of God. Blessed are they that they hear the word of God. Pinakinggan po ang mensahe. Ay, isang pinakinggan, hindi na pumasok ito, lumabas dito. O, hindi pumasok dito. Pumasok dito sa yung tinutukoy. Trust and obey. Yung nakawin din yan. Trust and obey. Trust. Tiwala ka, then obey. Hindi ka pwedeng pag-obey, saka magtiwala. Ay, hindi pwede yun. Magiging magtiwala ka at maging masinuri ka. Dahil nagtiwala ka sa Diyos, maging masinuri ka. Ano po yan? May tiwala ka sa pangako ng Diyos, may tiwala ka na siyang tagapagligtas, may tiwala ka na siyang may gawa ang lahat, may tiwala ka na. Trust. Pangatlong puntos. The potentials of obedience. Potentials. Yung wisdom. The role of wisdom is system. And the circle of family is the encouragement. Yung wisdom, karunungan na mayroon pa tayo sa lupa. Kung i-apply mo pang lupa ang ating pag-ooperate sa tahanan, hindi po magandang tahanan. Bakit? Gamitin mo yung scientific method how to manage the family. Okay, misis? Alas 6, agree ka alas 6. Agluto ka. Agree ka alas 7 yung mga anak. Alas 8, kapag yung opisina. Rule, magkaroon ko di budget ni oras. Ang budget naman sa pagkain. O business mo malingki ka. Word of 150. Sa tanghali, kasama na yun. Pagdating sa hapon, ito ang budget. Ayan, rule. I-disregard mo ang Diyos. May sweldo ako per day. 700. Kasya na ba yan? Kasya, may natira pang tinatay. Ayan. Meron kang room sa family. Pagdating nandito ako, ilalabas ko kayo, punta tayo sa Jollibee, punta tayo sa Rap. Kasi may pera ako. Naging kuripot ako. Ang tawag iba. Bakit? I want to earn money, more money. To put it to the bank. Ayan. Mag-earn ka ng money. Masaya rin nga physically. Walang problema dyan. Ang mga hapon nga sa grupo sila sumasaba, bakit mayaman ang hapon? Pinahintulutan ng Diyos ang freedom. How to acquire yung pong kayamanan ng lupa. Pero, ang Diyos ang nagturo sa mga anak niya, how to acquire riches in this world. Na pag-aari ng Diyos. Diba? Ang sabi po dito, yung pong karunungan na mayroon po tayo, magkaroon ng masayang pamilya kung si Kristo ang center ng family. Bakit? Si Kristo maraming magagawa sa pamilya kaysa yung pera na magkano na mayroon ka. Okay? Paano kung wala kang pera? Meron bang magagawa ng pera hindi kayang gawin ni Kristo? Sige. Maraming magagawa ni Kristo kahit walang pera. Lahat ng kaya ng pera, kaya ni Kristo. Yung pera, kaya ka bang dalhin sa langit? Yan ang tanong. Hindi po pwedeng bayaran ng pagpunta ng ticket papuntang langit. Sa Pedro, itong ticket ko, binayaran ko 2 milyon. Rejiging ka ni San Pedro, Rejiging ka ng langit. Ibig sabihin, ang Panginoon, ayaw niya po yung, kasi ang Panginoon, sa kanyang may-ari sa lahat. Bayaran mo ng 2 milyon lang, wala. Kahit buong lupa ay bigay mo sa Diyos, hindi sapat yun para makarating ka sa langit. It is only by Christ. Ayun ang God's ways, how to make a right salvation. It is only Christ. Okay, maliwanag ko yan. Kaya the potential of obedience, yung wisdom na ipinagkaloob ng langit sa atin,
The rule of wisdom na ipinagkaloob ng Diyos, gamitin po natin in application to live in this world. Anong wisdom meron sa langit? Bago ka lumakad, call unto the Lord. That is wisdom. Kung may problema o wala, call unto the Lord. That is wisdom. Ha? Pag may blessing ka, magpasalamat ka Diyos. That is wisdom. Sa atin kasi may blessing, hindi tinatawagan ng Diyos. Pag minaras ang buhay, saka lang pupunta sa kapilya. Yun ba ang wisdom? Hindi po wisdom yan. May pera o wala, pumunta ka sa church. May blessing o wala, pumunta ka sa church. That's wisdom. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen. Hindi kailangan ng Diyos ikaw maging mayaman para punta ka sa church. Hindi ka no. May pera ka o wala. May pinag-aralan ka o wala. Punta ka sa church. Ang Diyos ang gagawa, ang magbibigay ng programa sa ating buhay kung paano ayusin ng Diyos ang ating buhay. Ang Diyos ang gagawa para i-program ang ating buhay. Pag siya po ang magbigay ng programa sa ating buhay at magplano, ay masayang pamilya. The only thing we should do is to obey His instruction. Amen? Amen. Ang problema, disobedience. Ano yan, Pastor? Pupukpukin mo ang disobedient. Kung pinupuk mo ang disobedient, hindi mo rin nawin ng heart. Kailangan, pagkas nito, pinaganyan mo, prayer, love prayer. Ano yan? Love prayer? Matigas ang ulo ng anak ko, pag-pray ko pa rin yan. Naubos na ang kandila ko, matigas pa rin ang ulo yung anak na yan. Kung matigas ang ulo, ang Mario na yan, o si Alex na yan, continue to pray. Ha? Balang araw, magbabago din yung anak na yan. Hello? Amen. Kaya i-challenge you members, exhortation of wisdom. Ha? Nagkakaroon po ng exhortation of wisdom. If we care the Holy Spirit, tingnan niyo po, pag tayo lumalakad sa tama, you can correct anyone. Pag ikaw ay nasa tama, o kapatid, na Alex, mali yung ginagawa mo na ganyan-ganyan. Ano yung ganyan-ganyan? Kasi, nasa tama ka. Pag ikaw na tatay, nagaganyan ka rin doon. Tapos sabi mo kay Alex, huwag ka ganyan. May iya ako magsabi ng gano'n. Kasi kaparehas mo siya. O Alex, huwag ka mainom ng ganyan. Eh, namantalang ikaw ay sumasaylay ka sa kaliwa. Hindi, mahiya ikaw magsalita. Pero kung nasa tama ka, meron kang lakas na magsalita. O Alex, bawal yung ganito, bawal. Huwag sigawan. Alex! Uminom ka na naman! Hindi ka naman. Alex, halika mag-usap tayo. Nung uminom ka ng alak, may naitulong ba sa'yo? Meron! Ano yan? Masaya ako, natulog. Pagising mo, sumakit ang ulo mo, opo. O, hindi maganda. Pag sumunod ka sa instruction, anong naramdaman mo? Saya. Ay, sumunod ka ng instruction. Kasi papaluin ka ng Diyos na ayon sa bahay. Ganun na. Sa atin kasi masyadong mainitin. Mga high-blooded, mahilig sa high blood. Sister Nora, mga ating high-blooded dyan. Pag tao gawin, nung pag ang tao ay nagaling, mataas ang high voltage na. Walang preno ang bibig. Tama mga ladies? Oh. Mga ladies. Amen. Walang tumitingin sa akin. Lahat dito. Pag ang babae po naka-high voltage, walang preno ang bibig. Bakit kasi ganyan kayo mga ladies? Amen. Yung mga bibig nyo, walang tigil. Kung sana sa baril, tumigil na, tumigil na, tumigil na, ganyan pa rin. Pag hindi nagsasalita, bakit hindi ka nagsasalita? Kagabi pang ganyan. Pag umalis ka, wala ang respeto, umalis ka. O, yan na naman. Ano ba talaga ang gusto mo? Pag namatay, ay, gumising ka na, buhay pa ako, makinig ka. O, kaya, tigil-tigilan niya yung mga leads ng ganyan. Hindi ba pwede matanggal yan? Ha? Kayong mga incoming mag-asawa, itong mga young people. Ha? Kung sana pwede, ikandado ang bibig ng mga ladies, na magnagal ko na kinandado ang misis ko. Lahat. Si misis ko ang lagarin na lead, lagari ko ang legal. Kung na legal ang maglalagari ng lead ng mga misis.
Hindi lang si Lisa linagari ko, lahat ng mga member din, linagari ko bigla eh. Ha? Bakit? May nagsusubong sa akin ng mga mister eh. Yung misis ko pasok, iba nagbabago, bakit? Hindi pa rin. Kung sana ako hindi kandado, hindi kandado, hindi sana eh. Kaya? Hindi. Malayang magsalita. Ito. Ladies, pag kayo magsalita, ang bala ay mula sa Bible. Amen! Pero ang salita nyo ay mula outside of the Bible. That is another gospel. Ayaw ng Diyos yun. Kaya nga ang sabi ng Bible, nung malungkot si Junjun, kaya binigyan siya ng asawa. Di ba ganun? Nasa Genesis yun. Ay, si Junjun. Si Adam. O, ganyan. O. Di ba binigyan ng asawa? O. Nilikha ang Diyos siya, si Eva. Hindi po nilikha ang Diyos ang lalaki para sa babae, kundi ang babae para sa lalaki. Nasa 1 Corinthians. Nalawag po niya. Ang babae naman, hindi ang maging leader. Ang problema ngayon, bakit po, misis? Doon. Ano yung doon? Doon ka magsahin. Doon ka maglaba. Doon ka maglagsta. Ha? Ano, hiwalay tayo? Ay, hindi. Huwag tayo maghiwalay. Sige na. Yan, ganyan si mister. Kung magpalda si mister, maganda ang tinang? Hindi rin. Bakit yung mga agaw ng palda? Sabi din ni misis. Pero anong sinabi ni misis na? Ay, pag mo agawin ng trabaho, wala. Pag agawin mo yung palda niya, magpalda ka. Siya kung pantalon, panggalitan ka rin. Hindi malaman kung saan. Alam mo, I challenge you, ladies. Stay what you have. Kung anong programa ng Diyos, sundin niyo upang magkaroon ng blessing. Mga men, huwag ka lang pa-Andres. Ha? Doon ka. Doon. Don Miguel, tawag doon. Ha? Don Miguel. Bakit Don Miguel? Hoy, Don Miguel, dito ka nga. Mayroon akong narinig sa Vizcaya. Siya po yung pinakamataas na engineer. Engineer doon. Pinakamataas, district engineer yun. Ay, assistant noon. Pag uwi sa bahay, kasi may mga tauhan yan eh. Pag district engineer ka sa buong Vizcaya, lahat ang sasabihin mo, yung masunurin ng mga tauhan mo. Pag hindi ka masunurin, ganyan na. Pero pag uwi sa bahay, bakit nung tagal-tagal mo umuwi? Di ba umuwi ka alas 8? Kayo na alas 10 na. Siguro mayroon ka na. Wala ako. Makinig ka, dito ka. Siguro makikinig si mister, ayaw niyang gulo. Bibig mo pa rin makarinig eh. Engineer pa naman ako. Ano ka engineer? Engineer ka lang to. Dito sa bahay, hindi ka engineer. Ginang maya, ugali ng mga misis yun. Doon sa kanya, yun ang harap ko. Pag dito, hindi pwede yan. Pagsahin ka muna. Ginang mo kaya, mga ugali ng mga misis na ganyan. Kawawa si engineer. Kahit nakasuot ng pang-engineer sa opisina. Sige na, magsahin ako sa tumihimik ka. Okay. Magsahin ka. Sige. Magsahin ka. Magsahin ka. Tapos ka na. Sabi mo kung tapos na, lutuin mo ng ganito. Tumahimik ka na pa. Huwag siya malaksan din mo siya. Tao lumatahan dyan. Siyempre ikaw, masunurin ka ng mister para tumigil lang si misis. Kasi engineer ka. Sinusunod ka sa opisina, respeto ngayon sa bahay. Dito ka. Ganyan, ng mga mister. Kawawa si mister naman. Kayo mga misis. Sa Bible, ayaw ng Panginoon ng ganon. I challenge you members. Not only sa ibang bansa. Hindi ko sinasabing maging obedient kayo sa yung mga mister. Ang sinasabi ko, maging obedient kayo sa Panginoon. Ang Panginoon magbibigay sa inyo ang instruction how to respect your husband. Kaya, kasi ayaw pa sa akin itong mga misis kung minsan. Pag mataas ang bultahe, nakalimutan ang lahat. Pag namatay na si mister, saka sasabihin, asawa ko, ito bulaklak. Ito po yung alak ko kasi mahilig ka ng bulaklak noon. Dahil ikaw ay sumaside ka, bukod sa akin, mayroon kang kaliwa. Ito yung bulaklak para sa kanya. Kasi mahal mo yan, pakitang tao yan. Noong buhay, gobernador ka sa bahay. Ngayon napatay na, humble na humble. Prangka na tayo, kapatid. Mag-stay tayo what the Bible says. Amen, ladies? Amen. Amen. Amen, ladies? Amen. Amen, mga men? Amen. Lahat tayo magsitayo tayo ng line, O God, Almighty, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat sa paalala mo sa amin, Ama, na kami po manatiling
Maging tapat po sa lahat ng dako ng aming buhay dahil po iyon po ang gusto mo sa amin, Ama. Napakasakit sa amin, the bless of God, napakinggan po ang paalaala mo sa amin, pero iyon po ang gusto mo upang ikaw ma-place sa katawang aming iniro. Dalayan mo, O Diyos, na patatagin mo pa ang aming pananampalataya. Dagdagan mo pa, O Diyos, ang aming kaalaman tungkol po sa inyo. At dagdagan mo pa, O Diyos, ang humility namin, ang aming pagpakababa, na maging masunurin po sa inyo na lahat ay isuko namin sa inyo, O God, ang aming buhay sa lahat na yung kami isusuko namin sa inyo. Dalayan ko, Diyos, na patawarin nyo kami amin sa aming mga nagawang kasalanan. Ang mga ladies may problema, O Diyos, sa ibang bansa. Ang kapatiran, O Diyos, nandun po sa ibang bansa, naiwanan kanyang pamilya, problemado spiritually, physically, pwede Father, inakalimig sila, bigyan mo sila, O God, ng pagkakataon, magkilala ang lubusan. Mga unsaved loved one po nila, O Diyos, at mayroong family problem man sila, ay pray Father, mag-intervene ka ang kailang bawat problema po nila. Ikaw lang po ang aming pag-asa, O God, gawin po sa Pinas. Dalayan ko, Diyos, ikaw pa rin ang Diyos sa lahat ng dako ng mundo. Ano man po ang kalagayan ng bawat mananampalataya, ikaw po ang aming pong provider. Ikaw rin po ang nagbibigay po ng solusyon sa bawat problema po namin, Ama. Salamat po sa inyo. Ano man po, Diyos, ang nakita ko sa amin, bigyan mo pa kami pagkakataon, magiging magamit pa sa ministeryo. Thank you sa paalaala, Panginoon. And Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiyo po.